Hello mga kapatid, maaga po tayong nagbiyahe, gumising at wala sa plano para po magbiyahe, nag-travel vlog po tayo at wala sa plano at yan po yung mga kuha natin habang po tayo ay nagbiyahe at saka matagal na rin tayong hindi nakauwi, no? I think nasa 3 years to 4 years na yata tayong hindi nakauwi sa ating lupang Sinilangan at sa pagkakataon na ito at ngayon ko lang po ma-road test ang aking motor na ibinigay ng Diyos. Maraming salamat sa iyo Lord at saka para ma-road test natin ng malayo kasi dito lang po sa city at umiikot ang motor na ito. So yan, first time niya nakapag-road test ng malayo at tayo po ay uuwi, no? After 3 years, mahigit 4 years yata tayong hindi nakauwi at kaya ito po, no, biglaan yung pag-uwi natin dahil po ay gusto natin dito na po ay huminto na po tayo, nakarating na po tayo dito sa boundary, no, ng Davao Oriental at dyan po ay I think huminto tayo dahil po ay nagpaload po tayo at yan, nagpa-picture po tayo dito at uminom ng tubig at after 3 years, no, nakita natin itong mga store dito. Ito na po yung mukha ngayon, medyo may nabago ba sa tingin ninyo? So ayan, so mamaya-maya aalis na kami. Mamaya-maya aalis na tayo. Travel na naman, biyahe na naman. So ito po yung Davao Oriental, no, boundary from Davao City to Davao Oriental. Ayan. So huminto tayo para makunan po yung mga itong pagbabago dito po sa boundary kasi after 3 years po tayo, 4 years tayo nakabalik dito, nakadaan dito. Ayan, so kaya minabuti na lang natin kunan natin ng video para mayroon tayo. So ito na po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagbiyahe at saka dito nakikita na natin itong mga matataas na bundok, itong tinatawag na daan dito na Badas, no, sa Mati. At habang po tayo nagbiyahe, mayroon tayong mga nakikitang mga road concreting na mga inaayos nila, no. At napakaganda ng kalsada dito, approaching, no, papasok po ng Mati. Ayan, so 4 lanes po yung kalsada dito. Kung sa Bisaya pa, hamis, walang pakay, talagang 4 lanes, talagang napakaganda sa pagbiyahe. At dito medyo liko-liko lang po yung kalsada dito before ka makarating ng Mati City. Ayan, so tuloy-tuloy tayo sa pagkuha ng video mga kapatid, no, dahil sa tirik ng panahon medyo okay lang, hindi natin mapapansin na mainit dahil po kitang-kita natin yung mga green, mga punong kahoy, yung mga bundok, no, medyo malamig sa pagbiyahe dahil po tayo ay nakamotor at open po at malapit lang din dito sa gilid ng coastal, ng dagat. So medyo okay lang yung pagbiyahe kahit matirik ang panahon. So hinay-hinay lang po tayo dito mga kapatid. Ayan, so dito na po tayo sa Banay-Banay na lugar. Ito po yung nagsusupply ng bigas. Dito po yung lugar ng Banay-Banay, yung kinakain nating bigas na Banay-Banay. Dito po, no, kitang-kita natin napakaganda, green na green, parang paano pa yung mga palay, yung bang kumbaga nagtatanim pa sila dito, no. Parang wala pang harvest time, saka napakalawak dito, no, ng lugar. Sila po yung pinaka po ng Banay-Banay rice dito po sa Banay-Banay na lugar. At saka ito po ay sakop na rin ng baluarte na rin ng Mati City, Davao Oriental. Kasi yung Mati City is a capital town. Ayan, nakita natin. Ayan, no, papasok na po tayo dito. Hindi ko na makita. Ito muna siya po, ayan, Lupon. So dumaan na po tayo ng Lupon, Banay-Banay, Lupon, no. So huminto saglit tayo at patuloy tayo sa pagkuha dahil na-attract po tayo sa palay dahil napaka-green at saka maganda yung nila, yung fruitful, yung nila, no, yung pagtingin natin sa kanila dahil po ay talagang green na green at saka ayan, patuloy na po tayo sa pagbiyahe. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo hanggang sa makaabot po tayo ng sentro, no, ng Mati. Ayan, so dito na po at talagang nakikita na natin, malapit na po tayo sa Mati City at talagang nakikita natin ang mga kalsada talaga dito, napakaganda, no, ng mga asfalto. Kung sa Bisaya pa, hamis, walang pakay, 4 lanes, talagang ganda talaga pagkagawa at saka
inaayos nila, iniingatan nila, talagang makikita mo talagang may mga maintenance talaga na ginagawa dito dahil napakaganda po ng kalsada dito po sa Mati City. Kaya sa mga taga Mati, shout out po at saka sa mga nag-maintain po ng kalsada nila dito, napakaganda po talagang diretso po ang biyahe. Talagang kung ikaw ay magbiyahe dito, wala kang mararamdamang batsig dahil po talagang pantay yung pagkagawa ng kanilang kalsada dito. Talagang hamis na hamis. Ayan, so patuloy po tayo mga kapatid sa pagbiyahe. Malapit na po tayo makaabot po ng sentro ng capital po ng sentro ng Mati City, Davao Oriental, capital town ng Davao Oriental. Ito pong Mati City, at ito po yung dito po tayo pinanganak at dito po tayo sinilang dito po sa Mati City. Kaya umuwi talaga tayo dahil dito po tayo pinanganak. Ayan, and there is no place like home. Ayan mga kapatid, so patuloy pa rin tayo. Mayroon tayong nadaanan na mga nag-clearing sa mga puno sa part ng kanilang mga maintenance. Nandito pa tayo sa may Lupon, Davao Oriental. Ayan, malapit na po tayo sa City of Mati. Ayan, so patuloy pa rin tayo mga kapatid ayan, sa pagkuha dyan sa kalsada dahil talagang na-miss tayo. Talagang napakaganda lalo na pag ikaw ay nagmotor, napakaganda pag mag-drive dito o magkaroon o sasakyan man dahil medyo ganda talaga ng kalsada. Talagang diretso. Ayan, wala tayong tigil sa pagkuha kung mayroon tayong makikitang mga kalsadang so dito sumilong muna tayo mga kapatid silong time. Ayan, dito sa gilid ng kalsada at nakikita natin itong mga puno. Ayan, so itong puno ng kawayan, talagang kung nandito ka sa ilalim, talagang pag pag hinahatak siya ng hangin, talagang nagtutunugan yung mga puno kasi nagpipingkian sila, nagdikit-dikit sila. So kita natin mga kapatid so sumilong muna tayo at mamaya-maya ay tayo na po ay magbibiyahe diretso at para makapag-relax po rin tayo ang ating mga kamay at ang ating motor para medyo malamig naman yung makina. So habang sumisilong tayo, kumukuha po tayo ng video dito po sa may kawayan. Ayan mga kapatid, diretso na naman tayo. Ayan, malapit na tayo. Yan, nakita na natin itong City of Mati. Madayaw na pag-abot. Ayan, so nakapasok na po tayo. Konting minuto na lang makakarating na po tayo sa sentro ng Mati. Pero kita natin mga kapatid, pansin pa rin natin itong mga kalsada. Talagang napakaganda tingnan at saka may mga tanim tayong nakikita. Ayan, so ito na po yung pinaka last part na tayo po ay dadaan na po dito sa Badas. After dito is ang Mati City. So yan, kinukunan natin dito yung pangalan dito, yung sleeping dinosaur So ngayon mga kapatid, ayan, nandito na po tayo sa Mati City. Ayan, nakita natin ito na po yung daan at saka galing na po tayo ng sentro at saka tayo na po ay papunta ng ating bukid sa ating lulog at saka lula. Ayan, so medyo na-attract ako dito sa kalsada na itong corner. Kaya medyo kumakain din tayo kay medyo alas 12 yung time nito. So naghahanap tayo po ng karinderya na makakainan natin. At saka dito na rin tayo pumasok sa lugar na ito. Ito na po yung kalsada na pupunta po ng sports complex nila. So sa next natin pagbalik dito sa Mati City, pupuntahan po natin yung kung ano ang status doon, kung ongoing ba o kung hindi ba tinatrabaho yung sports complex nila. So dito na po nakakita tayo ng karinderya at kumain po tayo bago po tayo patungo dun sa ating bukid So from Mati to bukid pa, babiyahe pa tayo. So ayan, tapos na kami kumain. Ayan, ito na po yung papunta sa bukid at bago tayo pumunta dun sa ating lulu't lula at pupunta muna tayo, dadaan muna tayo sa puntod ng aking mahal na ina at sa aking mahal na auntie at saka sa aking mahal na uncle dito po sa kanilang puntod. Ayan, so habang tayo ay papunta dun sa puntod nila, may dadaanan tayong nag-harvest ng mangga, karabaw at
nagbili tayo, binigyan tayo, ayaw, sabi niya wag na lang bilihin. So ito na po yung papunta sa Puntod para makabisita po tayo. Almost 3 years or 4 years hindi po tayo nakabisita dito dahil po sa layo at sa tayo po ay talagang lumalaban sa buhay, no, sa ating pag-vlog, no. So ito po mga kapatid, nakita natin mga green, kita pa natin dito yung mga bundok na mga matataas. So papasok pa kasi yung Puntod dun sa pupuntahan natin mga kapatid. Ayan po, no. So papunta na po tayo. Bago po tayo pupunta sa bahay ng lolo at lula ko, dadaan muna tayo para diretso na po tayo makapagpahinga at wala na po tayong kasi babalik tayo pagka umaga rin, no. Medyo madali ang biyahe natin, hindi tayo magtatagal dito dahil po ay busy po tayo. Ayan, so habang ano po tayo, kinukunan po natin. So ito po yung area papasok dun sa Puntod ng mahal natin sa buhay. Ayan mga kapatid, malapit na tayo. Ayan, so doon pa sa unahan yung destination natin. Ayan, nakita na natin. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-vlog. At saka yan, pauwi na tayo. Tapos na po tayo bumisita niyan. At dito na po ay naligo na po tayo. Ayan, dahil sa init ng panahon. At ito na po yung pinaka-paborito natin pag nasa probinsya ako. Kahit nandito naman tayo sa Davao City, hinahanap-hanap ko pa rin itong mga ilog, sapa, no. Ang ganda kasi talaga, napakapag-relax tayo, no. Talagang malamig dahil sa init ng panahon. Sa bata pa ako, talagang mahilig talaga ako sa tubig, ilog talaga. Ayan, so lagi po tayo nagtatambay at yan po nagdala tayo ng at naligo na rin at mamaya-maya uuwi na tayo. Ayan, grabe talaga yung natin, parang inaano na natin yung tubig talaga sa ating ulo. So mamaya-maya mga 11 babiyahe na tayo. Second day na ito, so pauwi na tayo yan pagkatapos maligo at sa susunod na naman, no, sa ating pagbablog dito. Ayan, so medyo maano na yung tubig dahil sa init ng panahon. Medyo dati pagpunta natin dito medyo malaki-laki ito dahil sa init ng panahon medyo umiikli. So yan mga kapatid, pabalik na tayo. Ayan, so uwi na po tayo ng Davao City. Ayan, ito na po yung bypass road. Dito po tayo dumaan sa bypass road po, no, ng Mati City. Hindi na po tayo dadaan sa sentro. Ayan, no, napakaganda rin ng kalsada dito sa bypass road nila. So lalabas na po tayo mismo sa sentro, no, ng Mati City. Ayan, so dito na po, papunta na po tayo ng Davao City. Ayan, so ito po yung mga kuha ng natin mga kapatid, no, mga video. Hanggang sa sunod muli, no, maraming salamat sa ating pagpapanonood, no, and please don't forget to subscribe, like and share sa ating channel, saka don't forget follow sa ating FB page.